May nagtanong sa akin, nai-stress na po kasi ako sa kakaisip po kung paano ko sila mababayaran. Kasi sa ngayon po, hindi po sapat yung sinasahod ko para pambayad sa niloan ko sa kanila. Pero di po ibig sabihin nun, natatakbuhan ko sila. Magbabayad naman po ako pag nakapag-ipon na po ako ng pera para pambayad sa niloan ko po sa kanila. Demand letter for loan repayment. Dear Miss, Mr., Mrs., we write to inform you that your debt past due. Our record shows that despite our repeated demands through call, text, and various other lawful collection efforts, you failed and or refused to continuously refusing to pay your overdue payments. In view of the foregoing, a final reminding therefore made upon you to pay, representing your unpaid obligation with interest from receipt of this letter. Should you fail to comply with the demand, we shall be constrained to institute the appropriate criminal, civil, and administrative action against you, and to further charge you for actual, moral, and exemplar damages and attorney's fees, to waive none and seek retribution to the fullest extent permitted by law. You will receive a soft copy of this same demand letter in your given email. Please take note that we never use other payment codes or other payment methods to ask you to pay your bill. Please be careful of scammers. Sincerely, Bugok na Ola. Honorable First Vice Executive Judge, Attorney, Assistant Clerk of Court, Clerk of Court 6, verified by Record Officer 2, Officer in Charge, Notarial Section. Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago natin sasagutin, ibitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay. Una po sa lahat, paumanhin at ako'y nahihirapan huminga bukod sa sipong ko kasi hinihika ho ako eh. Okay. Kakaiba tong katanungan na to. Ano po? Kasi nagpadala ng demand letter, na hirap ho akong basahin sa totoo lang. No? Sumakit ho ang ulo ko, hindi ko maintindihan kung anong klaseng demand letter to, pero pinalalabas nila, no, na judge po ang gumawa. Anak na lang kamote, may selyo pa. Sus Mario Josep, lintik tong mga damo abusadong online lending apps na to. Sa susunod po, ma'am, dun sa nagpadala po ng katanungan, basahin nyo ho munang maigi. Nakita nyo ho, we write to inform you that your debt past due. Anak ng kamote. Grammar na grammar pa lang, mali na. Our record shows that despite our repeated demands through calls, texts, and various other lawful collection effort. Lawful? Wow! Ikaw na! Lawful? Yan, lawful ba yan? Nagpapanggap kayong mga tawag dito, mga abogado. Pinagawa nyo ng demand letter kuno judge. Sira ulo yata kayo eh. Tingnan nyo pag binasa nyo. In view of the foregoing, a final reminding. Gago to. Diyan pa lang to, maliwanag. Hindi na totoo yan. Hindi, biruin nyo, pinalalabas nila, judge yung nagpadala nung demand letter. Hindi demand letter to eh. Katangahan letter to eh. Mario Josep. Mali-mali eh. May mga stamp pa may seal pa. Wow. Pag kayo nahuli ng nung may-ari nung na to, naku sa inyo.
Hindi ko ho kung mababasa nyo to sa kasi di ba kanina binasa ko ho. Hindi ko ho alam kung maliwanag kasi dun sa binadalawang screenshot medyo malabo na. Actually, yung binabasa ko medyo malabo na ho talaga siya, no? Pero sa totoo lang kahit hindi ho malabo yung yung sulat, ang labo nung laman. Yung final reminding, and therefore anak ng kamote naman. Diba? Pinalalabas nyo, judge yung nagsulat ng demand letter, tas ganyan ng English. Ba, mahiya naman kayo. Hindi ho ako English teacher. Hindi rin ho ako magaling sa English. Pero pag pinakinggan nyo, dumuduguteng ako eh. Sa totoo lang. O, tapos, ewan ko ba? Should you fail to comply should you fail to comply with the demand, we shall be constrained to institute the appropriate criminal, civil, and administrative action against you to further charge you for actual moral, exemplar damage, lahat ng kagaguhan ipinaglalagay dito, anak ng kamote. Copy-paste. O, di ba? Mario Joseph. Tapos, mali-mali naman ang Ayan ako po. Huwag ho kayong maniniwala sa ganitong klase ng ng mga demand letter ko, no? O, di ho ba? Demand letter for loan repayment. Bugok. Demand letter lang sana. Meron pang for loan repayment. Mario Joseph po. Tapos, we write to inform you that your debt past. Alam. Maski grade 1, sasabihin, mali ito eh. Ay, naku po. Oo, totoo, nilalait ko na kayo. Mga bugok kayong mga abusadong ahit ka ng online lending apps. Kayo maintindihan. Puro pananakot ginagawa nyo, wala namang katuturan. Ay, sus, Mario Joseph. So, tapos mapunta ho tayo doon sa una yung Sabi nyo, nai-stress na kayo kasi kaiisip kasi hindi pa nga kayo nakakapagbayad. Hindi pa kayo sa sa nahiram nyo kasi hindi sapat yung sinasahod nyo na pambayad. Okay, ito po yan. Ang tanong ko, bakit po kayo nang hiram kung alam nyo naman po sa sarili ninyo na hindi pa sapat yung sinasahod po ninyo para pambayad sa utang? Di po ba? Wag ho tayong gagawa ng sakit ng ulo natin. Kasi sakit na sa ulo itong mga bugok at abusadong online lending apps na to. Di po ba? Alamin na ho na muna na pag alam natin sa sarili natin na hindi natin kaya magbayad ng utang, wag mo muna tayong manghiram. Kasi sasakit lang ho talaga ulo ninyo. Mainam mo sana kung napunta kayo sa mga lending, financing at bangko. Pero I doubt po na ma-approve kayo kasi alam niyo po kung bakit. Kasi sila, minimitigate nila yung risk. Not only that, inaalam nila kung makakabayad kayo o hindi. Yun ho yung dahilan kaya hindi kayo nakakahiram sa kanila. Kasi iniiwas lang nila kayo sa problema. Di po ba? Hindi ho kagaya itong mga bugok at abusadong online lending apps. Talagang bibigyan lang kayo ng bibigyan. Di ba sabi nga ho ng ni Sir Gilbert Cruz po ba, yung sa PAOK. Kung mali po ako, pakicorrect na lang po ako, no? Medyo talagang ko ngayon eh. Tawag dito, sila daw po talaga dinadaan sa mabilisang pagpapautang. Diyan kayo daw matakot. No? Kasi, hindi ho normal talaga naman yung ganyan 5 minutes. Tapos wala hong hinihingi man lang documentation sa inyo. Di kayo hininga ng payslip, di kayo binibigay ng proof of billing. ID. Ano ba yan? Paano masasagot ng ID? Anong kasagutan dun sa ID? Yes, kasama po yung ID, pero dapat may mga kaakibat pa pong ibang documentation or requirements. Hindi lang ho ID. Di mo ba? Pero 5 minutes, anak ka ng kamote. Saan ho kayo nakita ng pautangang ganun? Tsaka wag ho kayo nagpapaniwala sa mga bugong at busadong online lending apps. Talagang lang kayo dyan, mapapahamak lang kayo. Lagi nyo pong iisipin kung itong mga bangko, lending at financing, nanghihingi ng collateral. Di po ba? Para lang ho, masiguro nila na makakabayad kayo. At hindi lang yun. Sinisi-ay ho kayo niya, bine-verify kayo. Inaalam ho lahat kung may kakayanan talaga kayo magbayad kasi nga ho, ayaw nila kayo mapahamak.
Oh, di ba? Kaya nga ho kayo, sabi ko, di ba, i-build nyo po yung inyong credit standing. That's the only way po. Para hindi kayo makautang dyan sa mga yan. Huwag niyong pagtsagaan yung mga yan. Sakit sa ulo yan. Totoo ho yan. Nagiging accessory pa nga ho kayo sa paglilinis ng pera niya mga bugok na yan eh. Totoo po yan. Di po ba nga kasi? Di umano po, sila ay konektado sa Pogo. Eh ano po ba? Pogo. Di po ba? So, ano ginagawa doon sa perang pinapautang? Dinililinis lang, o money laundering, o naging accessory pa kayo. Di ba? Not in a criminal manner na accessory. Kumbaga, ginagamit nila kayo para malinis yung pera nila. O di ba gano'n sila kagagago? O hindi dapat kayo nadadamay. O tapos ano pa? Sabi po sa ng mga tagapaok po, yung pong mga nakuha sa inyong mga detalye, mga contact details, mga picture, ginagawang collateral. Nakita nyo? Oh, yun ang ginagamit against you pag hindi kayo nakabayad sa takdang oras. Pinantatakot sa inyo. Yung mga picture na i-edit nila, tatawagan yung mga lahat na sa contact details na ninakaw nila. Diba? Kung ano-ano ipopost sa inyong sa inyong FB account, gagawang kayo ng group. Diba? Yun ang collateral nila sa inyo. Hawak-hawak kayo sa liig. Oh. Huwag niyo hong anuhin. No? Kung alam nyo sa sarili ninyo na hindi nyo pa kayang bayaran, base doon sa sahod mo ninyo, huwag ho muna kayong manghiram. Subukan nyo ho muna manghiram sa mga kaibigan po ninyo. I-build nyo ho muna yung inyong credit standing. Para ho, hindi kayo kagaya niya, nai-stress kayo. Eh, kayo rin mo kasi gumawa ng stress ninyo. Aminin na ho natin, di po ba? Hindi ba ho sinasabi ko sa inyo lagi? Hindi po porket nagdaan sa wall nyo yan, sa feeds nyo yan, di po ba, i-click nyo na, apply nyo na. Hindi ho. Importante po, no, alamin nyo muna yung pinapasok po ninyo. No? Prevention is better than cure. Eh, kagaya niya, nag-cure tayo ngayon, gagamutin natin. Di po ba? Okay, ano may papayo ko sa inyo? Kung hindi pag-ipunan, tsaka bayaran. Sa bagay, yun naman din po sinasabi ninyo. Hindi nyo sila tatakbuhan. Okay, pero the mere fact that you know na hindi nyo pa kayang bayaran base doon sa sahod nyo, dapat hindi humunin kayo ng hiram. Okay? Excuse me po. Medyo masama talaga pakiramdam ko. Pero ito ho sasabihin ko sa inyo. Tuloy nyo lang po yung ginagawa ninyong pag-iipon para mabayaran. Okay, ngayon, pag natapos okay dyan, i-build nyo yung credit standing ninyo. Okay? Para dun ho kayo sa bangko manghiram. Yes, matagal. Pero ho, sasabihin ko sa inyo, ano yan, sila mismo ang magsasabi sa inyo na, oops, saglit, hindi mo pa kaya eh. Okay? Ano ka muna dyan? Paano ka muna? Pahinog ka muna. Okay, ang pangungutang po kasi hindi yan lahat nabibigyan. Okay po, lahat ng bagay ho kasi sa mundo kailangan ho is nasa tamang timing. No, hindi ho po pwede na ipilit ninyo. Kaya kagaya sa mga abusadong online lending apps, pagpapautang pilit yan eh. O kaya nakita nyo ho. Diba? Hindi pa kayo ready. Aminin na ho natin yun. So, ihanda nyo yung sarili nyo muna. No, pag nabayaran nyo yan, ihandaan nyo yung sarili nyo para at least doon kayo sa bangko, malaki-laki, mahihiram nyo dyan sa mga lending tsaka financing at bangko na yan. At equal po ang amortization. Diba? Tsaka professional po. Yung pa lang po yung manner of verification pa lang po eh. Totoo yan, pag nanghiram mo kayo sa bangko, napakasasarap nilang magsalita. Ang sarap sa tenga pakinggan. Even yung mga lalaki, talagang fully trained. Hindi kagaya sa mga abusadong online lending apps, naku po, huli na sa akto. Oh, lalo na sa screen, di ba? Pinakita na yung mga harassment messages. Hindi raw sila namimilit. Ang lakalang teting, hindi raw sila nangaharas. Oh, di ba? Harapan na nagsisinungaling na eh. So, eto ho sa inyo, tuparin nyo lang po, mag-ipon kayo para mabayaran. Yun lang naman ho eh. Okay po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like,
pag-share, pag-comment at pagtatanong. Kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.